Note: itago po ninyo ang aking pagkakakilanlan. Lahat ng pangalan sa kwento ay mga code names lamang. Napagdesisyunan kong ibahagi na ang lahat ng mga nakakatakot kong karanasan. Tawagin niyo na lang akong Pei-ying, hindi tunay na pangalan. Lahat ng ikinukwento ko ngayon at mga ikukwento pa ay pawang katotohanan. 3 kaming magkakapatid na babae at ako ang pinakamatanda. Magkakasama kami sa iisang kwarto at okay naman yon dahil sobrang close naman kaming magkakapatid. 2 bunk bed ang nasa kwarto, kaya may bakanteng isang kama sa itaas dahil 3 lang kami. Dorm type ang kwarto kasi maliit lang ang bahay. Karaniwan, doon itinatambak ang mga school bags at gamit sa bakanteng kama. Noong sem break para sa undas, nag-general cleaning ako at naisip kong gawing kapaki-pakinabang ang espasyo sa itaas. Kinuha ko ang mga libro namin at nag-DIY ng bookshelf sa ibabaw ng bakanteng kama. Nilagyan ko pa ng bagong wallpaper, ilaw, at kung ano-ano para magmukha siyang recreational area. Cute naman dahil kailangan mo pang umakyat sa hagdan para magbasa. Naisip ko tuloy, kung buhay pa ang isa naming kapatid, yung sumunod sa akin, 4 sana kami dito sa kwarto at walang bakanteng kama. Kinabukasan, undas na mismo, naisip ko na baka hindi magandang idea ang paglalagay ng shelf sa itaas kasi tamad umakyat yung isang kapatid ko. Plano kong baguhin ulit matapos ang holiday. Kinagabihan, pagkatapos kong maghugas ng mga pinagkainan, dumiretso ako sa kwarto para kumuha ng tuwalya. Nakita ko si Pinky na nagbabasa sa itaas ng bunk, subsob sa pag-aaral. Natuwa ako dahil na-appreciate niya yung ginawa ko. Sabi ko, akala ko pa naman hindi ka aakyat dyan. Tinanong ko pa siya, pinakain mo na ba ang mga aso? Paalala ko rin, huwag mong kalimutang patayin ang ilaw pagkatapos mo. Malolobat agad ang baterya. Ang tinutukoy ko ay yung umiilaw na bookmark na gamit niya. Lahat ng mga iyon ay eksaktong sinabi ko. Pero hindi siya nagsalita man lang, na parang hindi normal dahil siya ang pinakamaingay sa aming 3. Nang palabas na ako ng kwarto, pagbukas ko ng kurtina, nakasalubong ko si Pinky. Nanlaki ang mga mata ko at napamura ako. Sino yung kausap ko sa loob? Binalikan ko agad ang kama sa itaas, pero wala ng tao. At patay na ang ilaw sa bookshelf. Pero sigurado ako may nakita akong tao roon. Hindi ko nga lang nakita ang mukha dahil natatakpan ng buhok niya habang nakayuko sa pagbabasa. Doon ko naalala, naka-navy blue si Pinky, pero yung babaeng nakita ko sa kama ay nakaputi. Kinuwento ko ito kay Pinky at takot na takot siyang lumabas ng kwarto. Kinaumagahan, naikuwento ko rin kay nanay. Sabi niya, "Nako, baka ang ate mo yon, nanghihingi ng dasal." Bigla ko ring naalala, araw nga pala ng mga patay. Naalala ko rin yung sinabi ko sa sarili ko, kung buhay pa ang isa naming kapatid, malamang siya yung nasa pwesto ng tulugan na iyon. We'd love to hear from you. Whether it's something that gave you chills or an unexplainable event that left you scared, send us your story at mykawento@gmail.com. We feature the best stories on our YouTube channel, bringing your spooky encounters to life for our audience.